Hindi kailangan ng pera, kailangan respeto para maraming maggusto sa'yo. Ang tanong, marami pa talaga naggusto sa'yo. Sabi ni Mimiya is wag makipag-date or wag makipagrelasyon ng walang pera. Or wag makipagrelasyon sa taong walang pera. Ayan yung picture niya. So yung issue na to is matagal na. Ngayon lang kami magbibigay ng opinion. Ang dami kasing nagre-request na magbigay kami ng opinion about doon sa sinabi ni Mimiya. Kasi mag-partner daw tayo. Kasi mag-partner kami at saka very sure na meron kaming say doon, meron kaming thoughts doon. Hindi kami yung para mag-judge sa mga kagaya ni Mimi na may ganung mindset na si Mimi nakalimot na sa pinanggalingan niya, mata pobre na, yabang na. Hindi ganun, Kaya feeling ano dyan, kaya feeling perfecto. Hindi kami para i-judge si Mimi, magbibigay lang kami ng opinion. Ang pangit din kasi kung i-judge natin yung tao porket ganun lang yung mindset niya. Kasi hindi naman natin alam kung ano pinagdaanan niya. Kung bakit nagkakaroon na siya ngayon ng ganung mindset. Kumbaga may hugot yan. Kaya meron na siyang thoughts na ganun. Huy! Huwag yung ganunin yung tao. Iba-iba tayo ng pananaw. So kami, ako nakipagrelasyon, nag-start ako ng relationship with John Lloyd is walang-wala rin akong pera. Walang-wala as in talaga. At masasabi ko na nasaksihan ko kung paano siya nahirapan sa piling ko. Nasaksihan ko, naranasan ko yung hirap ng buhay namin together. At sobrang hirap talaga. Kasi walang pera eh. Walang pera. Napakahirap. At masakit sa point sa side mo. Ikaw mismo kung may jowa ka, masakit sa side mo na makita yung partner mo sa piling mo na nahihirapan dahil lang sa wala kayong pera. Mahirap yun, sobrang hirap nun. Masasabi ko na sana pala bago ako nagjowa, nag-ipon muna ako. At masasabi ko ngayon na sana kung maibabalik ko yung panahon, nag-ipon pala muna ako. Nag-ipon pala muna ako bago ako magjowa. Kasi ang hirap yung pinagdaanan eh. Ganun yung masasabi ko ngayon. Sana pala nag-ipon ako. Pero dahil sa ang bait ng Diyos sa amin, ang bait ng Diyos sa akin, medyo nagbabago na. Hindi na kagaya dati ng walang-wala. Medyo nakakakain na. Ay nakakaupo na ng maayos-ayos na bahay. So sa pakikipagrelasyon, hindi lang naman pera. Oo, importante ang pera, pero hindi lang puro pera. Kasi 'di ba sabi nila yung pakikipagrelasyon, sugal, no? So sinugal ko kahit wala akong kasiguraduhan. Sinugal namin pareho. Kasi pareho kaming wala eh. Sinugal namin pareho. So dahil ang bait sa amin ng Diyos, yung resulta ng pagsusugal namin ngayon is okay na. Lumuluwag-luwag na. Kumbaga, kung makikipagrelasyon ka, make sure na mahal mo talaga yung tao para to follow na yung doon, yung kasi kapag mahal niyo yung isa't isa, magsisikap kayo eh. No, para mangangarap kayo para sa isa't isa kasi mahal yung isa't isa eh. Diba? Kunyari, ikaw mahal na mahal kita, tataasan ko yung pangarap ko kasi nagmamahal ako ng totoo at ayoko yung partner ko habang buhay nahihirapan sa ganitong sitwasyon. Lahat ng magagandang pangarap, kahit medyo imposible yan, magagawa mo at magagawa mong kumilos, magtrabaho, dumiskarte dahil nagmamahal ka ng totoo. Pangarap kayo together. Oo. Na magkasama kasi nga galing kayo sa wala eh. So syempre, parehas kayong dalawang nangangarap. Hindi lang para sa relasyon nyo, hindi lang para sa isa't isa, 'di ba? Kasi may mga pangarap din tayo, 'di ba? Kaya dapat talaga pinagsisikapan yun lahat kahit na wala kami noon. As in wala talaga kami noon. Bakit kami nagsikap? Kasi mahal namin yung isa't isa. Ayaw namin nakikitang nahihirapan or nalulunod yung isa't isa sa ganun lang mababang sitwasyon or hirap na sitwasyon. Pag mahal mo kasi yung tao, pag-isikapan mo siyang matulungan, di ba? Pag-isikapan mo siyang tulungan mangarap, umakyat, or umangat, di ba? Kasi mahal mo yung tao. So ganun ang pagpasok sa relasyon. Kung wala kayong, ako kasi matapang ako eh, parang si B, pareho kaming matapang na at risk taker, napaka-risk taker namin na kahit wala kaming pera. Yung pakikipagrelasyon namin sa isa't isa, pinush namin, sinugal namin. Kung baga kung ikaw matapang ka, sige i-push mo. Sige magsugal ka sa relasyon. Pero pag alam mo sa sarili mong mahina ka at hindi mo talaga kaya, wag mong itry makipagrelasyon, wag na lang muna. Kasi nakakatakot yung mindset mo eh. Super nega. Hintayin mo muna yung sarili mong lumakas bago ka makipagrelasyon. Nakukuha ba? Ganun talaga. Walang sapilitan sa mga desisyon ng tao sa buhay nila. Kagaya ni Mimi, kung desisyon niya yun, baka kasi may pinagdaanan siyang about sa pera noon, nahirap siya. Nakakainis kasi yung mga nakikita kong nagko-comment sa kanya na si Mimi ganito na naging mataas na. Hindi. Syempre kanya-kanya pa rin naman kasi ng yan. Tsaka Pero sana wag na natin sinisisi Oo. kasi panghuhusga na yun. Panghuhusga. Ganun yung mindset niya is wala namang mali dun sa mindset niya kasi totoo naman talaga. Kami naman nahirapan din naman Oo. kami nung una. Kapag kayo nag-start, mararanasan nyo rin yung sa amin.
mahihirapan kayo kung wala kayong pera ha. Pag mahina, pag alam mo mahina ka, huwag na i-push. Tayo mo munang lumakas ng sarili mo. Kasi kami pasaway kami, lahat kahit na mga nib-nib, tinatry namin yan. Kaya sana guys, lesson learned na lang din, 'di ba? Kasi nga hindi talaga siya madali. Hindi talaga madali. Sobrang hirap talaga ng pinagdaanan namin. Marami kaming Importante ang pera. Kaya sa mga nagsasabi dyan na yung mga padrama-drama na may pagtanggulang yung pagiging tamad nila o yung pagiging kawalan nila, may pagtanggulang yung sinasabi, hindi kailangan ng pera, kailangan respeto para maraming maggusto sa'yo. Ang tanong, marami pa talaga gusto sa'yo. Yung mga tao sa paligid mo, alam mo, ikaw mismo walang respeto, wala na rin pera. Huwag tayo ipokrito. No? Kailangan natin ng pera. Huwag niyo sasabihin hindi natin kailangan ng pera sa mundo, kailangan natin respeto, pagmamahal, ganyan. Oo, nandun na tayo, kailangan natin pagmamahal. At kailangan natin ng respeto, kung may respeto ka talaga ha. Pero, huwag naman tayo magsinungaling. Bakit nalulungkot kung walang pambayad ng kuryente? Nai-stress kung walang pambayad ng utang. Nagugutom pag walang pambiling bigas sa kaulam. Hirap na hirap pag walang kuryente dahil naputulan, walang pambayad. Walang tubig, walang pabayad ng bill, nangungutang, hirap na hirap, depress, na-memoration ng iba, walang pambil sa ospital. So lahat yan, mahirap na mahirap dahil sa kakulangan ng pera. Kaya huwag nyo sasabihin hindi importante ang pera. Kasi Diyos ko, ang ipokrito nyo naman nun. Importante ang pera pero huwag natin kalimutan maging mabuti. Diba? Sa amin, importante ang pera dahil may mga pamilya kaming gustong tulungan. At meron kaming inuupahang bahay. Kaya importante ang pera sa amin, may mga alaga pa kaming pusa. No? Importante sa amin ang pakikisama. Ang dami naming kaibigan. Importante sa amin ang pakikipag-usap ng kapwa-tao, pakikitungo. Pero kailangan din talaga ng pera. Huwag niyo sasabihin hindi importante ang pera, napaka-hipokrito naman. Hoy! Pero hindi ako totally agree kay Mimi na wag magjowa daw nang walang pera. Sabi ni Mimi, wag daw magjowa naman. Hindi ako totally agree dyan. Hindi ako totally agree. Hindi kami totally agree. Kasi kami, nag-push kami sa relasyon namin, wala kaming pera. Di ba? Kumbaga sugal, risk. Nag-take kami ng risk. Sinugal talaga namin yung relasyon namin. Hindi kami totally agree dahil yun kami. Hindi namin sinabing gayahin nyo kami. No? Kung sa tingin nyo hindi nyo talaga kaya makipagrelasyon na walang pera, don't be with it. Don't push yourself, no? Kung mahina, di ba? Kasi kami pasaway kami. Para lang sa matatapang, matitigas ang ulo. Ang pakikipagrelasyon ng walang kahit kusing. Di ba? Pag kasi about sa relationship, kailangan talaga dyan love eh. Wala kaming pera, nag-start kami. Pero, na-push namin kasi ayaw na namin iwan yung isa't isa eh. Parang nagmamahal na talaga kami ng alam mo yun. hindi tayo naka-experience ng mag-date, 'di ba? Yun talaga, isa talaga yun sa pagiging walang pera. Hindi namin na-experience yung mag-date. Kaya may bago pa lang yun. Hanggang ngayon, di pa nga kami nakapag-Vikings eh. 5 taon na kami. Yun talaga. Hindi pa kami nakapag-Vikings, 5 taon na kami dahil siyempre inuuna namin mga kailangan sa loob ng bahay, pagkain ng mga hayop, di ba? Tulong sa pamilya, ganun. Hindi pa kami nakapag-hotel ever. Kaya mahirap talaga makipagrelasyon nang walang pera. Pero maganda rin naman, sa pagsusugal sa relasyon, marami kang matututunan. Kasi ang love is magical. Kayang bumuo niyan ng swerte, kayang bumuo ng career, kayang bumuo ng pera, kaya bumuo ng business ang pagmamahal. Basta masipag kayo, hindi yung nagmamahalan kayo, puro lang kayo higa, wala kayong nag-aantayan kayo sa isa't isa. O hindi naman na ganun, syempre. Ay, feeling ko hindi totoong pagmamahal yun. Oo. Ay, ayoko na lang mag-judge, bala na kayo dyan. Pero si Mimi, hindi kami totally agree sa sinasabi niyang yan. Pero, wag natin siyang i-judge naman. Wag natin sabihan ng kung ano-ano na, hoy, tumaas na si Mimi. Hoy, huwag kayong magmalinis. Hoy, huwag kayong nagpilig mabait dyan. Kahit kayo marami kayong tinatagong ugali. Tayong lahat. Inaano niyo pa yung tao eh. Sige na, yun lang.